Kapayapaan sa mundo. Ikalawang kabanata. Ito ang ipinahayag ng Diyos kay Isaias na anak ni Amos tungkol sa Huda at Jerusalem. Sa mga huling araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ng Panginoon ay magiging pinakamahalaga sa lahat ng bundok. Dadagsa rito ang mga tao mula sa iba't ibang bansa. Sasabihin nila, tayo na sa bundok ng Panginoon, sa templo ng Diyos ni Jacob. Tuturuan niya tayo roon ng kanyang mga pamamaraan upang sundin natin. Kaya magsisiuwi ang mga tao mula sa Zion, ang lungsod ng Jerusalem na dala ang kautusan ng Panginoon. At sa pamamagitan ng mga kautusan niya, pagkakasunduin niya ang maraming bansa, kaya hindi na magdidigmaan ang mga bansa, at hindi na rin sila magsasanay ng mga sundalo para sa digmaan. Gagawin na lang nilang talim ng araro ang kanilang mga espada, at karit na pantabas ang kanilang mga sibat. Hali kayo mga lahi ni Jacob, mamuhay tayo sa katotohanan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ang araw na magpaparusa ang Diyos. Totoong itinakwil nyo, Panginoon, ang mga mamamayan ninyo, ang lahi ni Jacob, dahil naniniwala sila sa mga pamahiing mula sa silangan at sa mga manghuhula, gaya ng mga Filisteo. Sinusunod nila ang pag-uugali ng mga dayuhan. Sagana sa pilak at ginto ang lupain ng Israel, at hindi nauubos ang kanilang kayamanan. Napakarami nilang kabayo, at hindi mabilang ang mga karwahe nila. Marami silang Diyos-Diyosan, at sinasamba nila ang mga bagay na ito, na sila mismo ang gumawa. Kaya, Panginoon, ibagsak nyo ang bawat isa sa kanila nang mapahiya sila. Huwag nyo silang patatawarin. Mga taga-Israel, tumakas kayo papunta sa mga kuweba at mga hukay para magtago sa galit ng Panginoon at sa kanyang kapangyarihan. Darating ang araw na tanging ang Panginoon lamang ang pupurihin. Ibabagsak niya ang mayayabang at mga mapagmataas, sapagkat nagtakda ang Panginoong makapangyarihan ng araw kung kailan niya ibabagsak ang mga mayayabang at mapagmataas, at ang mga nag-aakalang sila'y makapangyarihan. Puputulin niya ang lahat ng matataas na puno ng sedro sa Lebanon, at ang lahat ng puno ng ensina sa Bashan. Papantayin niya ang lahat ng matataas na bundok at burol, at wawasakin ang lahat ng matataas na tore at pader. Palulubugin niya ang lahat ng barko ng Tarshish at ang mga naggagandahang sasakyang pandagat. Ibabagsak nga niya ang mayayabang at mga mapagmataas. Tanging ang Panginoon ang maitataas sa araw na iyon, at tuluyan ng mawawala ang mga Diyos-Diyosan. Kapag niyanignan niya ang mundo, tatakas ang mga tao papunta sa mga kuweba sa burol at sa mga hukay sa lupa para magtago sa galit ng Panginoon at sa kanyang kapangyarihan. Sa araw na iyon, itatapon nila sa mga daga at mga paniki ang mga ribulto nilang pilak at ginto na ginawa nila para sambahin. Tatakas nga sila papunta sa mga kuweba sa burol at sa malalaking bato para magtago sa galit ng Panginoon at sa kanyang kapangyarihan kapag niyanignan niya ang mundo. Huwag kayong magtitiwala sa tao. Mamamatay lang din sila. Ano ba ang magagawa nila?